mananawi po sa bawat isa, sa ating mga kapatid po sa Antipolo, sa Cubao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay muli na maghahayag ng salita ng Diyos. Yes po, bali. So, mapagpalang kami po sa inyong lahat, lalo na sa ating buhay na Diyos. Tayo po ay nasa day 31 na po ng ating Speak Live live stream. Bali, tayo po ay mag-uumpisa na sa gabi nito. Pwede na po tayong mag-tag ng ating mga friends and family. Hintay-hintay lang po muna tayo ng 5 minutes para sa ating mga viewers. Pwede na po tayong mag-tag ng ating mga friends. And invite po sa ating mga kapatid. So, ayan po, pwede na po ata tayo magsimula. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Lord, Panginoon sa mga pagkirian sa lahat, Lord, pagsalamat kami, Lord, sa balik ito, Panginoon, sa pagkakataon at privilege na ito, Lord, na ito sa amin, Panginoon, na may mga pag-share ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa araw-araw at sa patuloy na Panginoon, Lord, samahan mo kami, Lord, sa ito, sa lahat, sa amin. Gagawin, Panginoon, patot na ikaw ang magbigay ng lakas ng loob, Panginoon, para namin ma-share ang iyong mga salita, Panginoon, at maging sa mga nakikinig, Panginoon, at naway maging bukas ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, tatanggapin ang mga salita mo, Panginoon. Kaya ito'y maging pagpapala sa mga nakikinig na iyong mga salita, Panginoon. Samahan po kami, Lord, sa bibig ito, Panginoon, at patuloy na sa iyo lamang namin tinata sa mga bagay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po ay dadako na po tayo sa ating testimony. Tuloy po ito. Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Lord na pagkatunay nga na sa kabila ng ang ulan kanina ay sobra, pero siniloob ng Panginoon na hindi kami makapunta rito sa Balian, makapag-share ng salita niya. Ganun din po na wala pong signal kanina at ngayon po ay nagkaroon ng tunay nga na ang Lord ay gumagawa sa ating mga buhay. Maging sa akin din po kanina, bago kami umalis ay habang nag-prepare po kami na papunta rito ay sumakit po ang aking sikmura. Salamat sa Lord sa kabutihan niya dahil unti-unti na po itong naalis po. At salamat din sa Panginoon sa gabi ito, sa birthday niyo na kami rin po ay napagilang upang mag-share ng salita. Sa gabi po ito ay patuloy ko pong pinupuri at pinasalamatan ang ating Panginoon. Nagpapasalamat pa ako sa Panginoon at nagpupuri sa oras na ito sa patuloy na
pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, sa patuloy na mga paalala, at sa pagsusustain niya sa bawat isa sa amin. Salamat sa Lord sa patuloy na habag at biyaya namin na patuloy na aming nararanasan sa araw-araw na sa kabilangan ng aming mga kakulangan sa Lord. Tunay nga na ang Lord ay laging nariyan sa kabila ng mga bagay na ito. So, nagpapasalamat ako sa Lord sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. So, yun lang. Ayan. At yun po ay dako na po tayo sa recap. So, yung dinala po nung nakaraang linggo ni Pastor Bertie. Yun po sinabi niya po doon na sinara ang pintuan ng Jericho kasi natakot sila sa mga Israelita. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubang napakarami ito. At di sa dami kaya sila nagtagumpay, kundi sa tulong lamang ni Yahweh. Kaya po, dinagdag niya rin po doon sa Lucas na sinabi ng Panginoon na nang suguin ko kayo ng walang luputan o panyapak, pinulang pa kayo ng ano, hindi po tuloy lang. Kaya ganun din po sa atin, kailangan lang po natin na sumunod sa ating Panginoon upang tayo man po ay magtagumpay sa ating mga pananampalataya. At yun lang po ang counting recap na aking po ay bahagi sa binibigay ko na po. Message. So, yun, again, isang mapagpalang gabi po sa yung lahat dahil sa ating buhay na Diyos. So, ngayon po ay titapa na tayo sa exhortation. So, bali, ang pag-aaralan natin ngayon month na po ito is may pangkat na possessing the cities in God's presence na matatagpuan po sa Joshua 6 verses 1 to 20. So, basahin na po muna namin. Sabi sa Joshua 6 verses 1 to 20. Verse 1, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Pinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. 2, sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito, binigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin at gabiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. 3, ikaw at ang iyong mga kawal ay nililit sa paglibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. 4, pauunahin mo sa kaba ng tipan ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hipan ng mga pare ang dala nilang trompeta. 5, pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. 6, kaya tinawag ni Josue ang mga pare ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaba ng tipan ni Yahweh. Mauuna ang 7 paring may dalang mga trompeta. 7, at sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaba ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. 8, tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kaba ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta at habang lumalakad ay inihipan nila ang mga ito. Nauuna sa mga pare ang unang hanay ng mga kawal, kasunod naman ng kaba ng tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trompeta. 10, ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng bigyan. At akin po ipagpapatuloy sa 11 po. Sabi po dito, sa utos nga ni Josue, nilang minsan sa lungsod ang kaba ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Sa 12, kinabukasan maagang bumangon si Josue at kinuha ng mga pare ang kaba ng tipan ni Yahweh. 13, at muling nauna rito ang 7 pare na walang tigil sa pag-ihip ng dala-dalang trompeta. Muling umwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal, samantala ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kaba ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trompeta. Sa 14, nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong ikalawang araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo.
Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Sa 15, na ikapitong araw bumangon sila ng magbukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila itong lumibot ng 7 beses. Sa 16, sa ikapitong libot, tinipa ng mga pari ang mga trompeta at inuutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. 17, ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ay iligtas sapagkat itinago niya ang ating mga sinugo roon. Sa 18, at huwag na kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin sapagkat kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Sa 19, ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto pila, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Sa 20, kaya hindi pa ng mga pari ang mga trompeta at nagsigawan ng malakas ang mga tao nang marinig yun. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila, nakapasok sila ng walang sagaban at nasakop nila ang lungsod. So, ayun. So, mapapansin po natin dun sa verse 1 at natalaki naman po at ng mga nakaraang nag-exhort na dun nga yung si Jericho, diba, na alam naman natin na ang Jericho ay kilala sa kanyang matataas at matitibay na pader. So, dun sinabi dito sa verse 1 na sinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Pinagbawal na lumabas o pumasok ang sino man. So, ibig sabihin, kumbaga, nasa highest alert na yung Jericho. So, parang nasa critical na sitwasyon na. Kasi nga, diba, nalaman nila na pupunta yung mga Israelita at sasakupin na yung Jericho. Kumbaga, isinara na nila para walang makapasok. So, sa verse 2, di ba sinabi doon ng Lord na ibinigay ko na sa iyo ang Jericho. So, pag yung sinabi na ibinigay, so ibig sabihin, sinabi ng Lord, ibig sabihin doon, parang doon pa lang sa sinabi ng Lord, isang victory na para sa kanila. Kasi, yung sinabi ng Lord, parang pangako na yun ng Lord na binigay sa kanila. Ang gagawin lang nila doon is sumunod at sumunod sa sinasabi ng Lord. So, dun sa verses 3 to 5, dito binigay ng Lord yung instruction niya kay Joshua. Dito makikita natin yung great plan at instruction ng Lord, diba? Dun sa Isaiah 55:8-9, nakita natin dun yung iba yung kaparaanan ng Lord sa kaparaanan ng tao. So, di ba, minsan, pag halimbawa na natin na digmaan, ang maiisip natin is madaming mga sandatang dala ng mga sundalo, madaming sundalos, libo-libo sundalos. Pero dito nung ibinigay ng Lord yung instruction kay Joshua, nakita natin dito na hindi iba yung pag-iisip ng tao sa Lord. Yung wisdom ng Lord is hindi siya maarap ng tao. Kung paano siya mag-isip at gumawa sa ating buhay. So nakita natin doon na hindi sa human strength gigibain ng Lord yung Jericho bago sa presensya niya, sa pagsunod sa Kanya. So, dito sa verses 6 to 14, dito na yung kung paano yung detailed instruction na ibinigay ng Lord kay Joshua. Ay, di ba, yun din yung ginawa niya, yun din yung sinabi niya dun sa mga kasama niya. Diba? Hindi siya nagdalawang isip or nagreklamo sa Lord. Di ba, minsan sa tao, sinasabi na, sige Lord, susunod ako sa iyo, pero sa oras ko, sa way ko. Di ba, ang iba sinasabi na, oo Lord, susunod ako, pero wait muna kasi may ginagawa muna ako. Wait ka lang muna, diba? Yun ang ng tao eh. Susunod, pero si Lord pa talaga yung mag-wait, diba? So which is hindi dapat na makita sa atin. Minsan,
delayed obedience ay kadalasang sanhi ng kulang sa pananampalataya, which is hindi dapat makita sa atin bilang tagasunod ng Lord, na hindi yung sarili pa rin natin yung nasusunod. Dapat si Lord na yung nasusunod natin, na kung sinasabi natin na tagasunod tayo ni Kristo, dapat si Lord na yung nasusunod sa atin, hindi na yung ating sarili. So ayun, ginawa nila yung instruction ng Lord sa 6 na araw without, hindi nagreklamo or kung anong pinagsasabi, na gaya nung diba yung sa Israelita, yung inalis sila dun sa Egypto na madaming reklamo, madaming sinasabi. At nakita natin dun kung paano sila sinamahan ng Lord sa bagay na yun, na diba dun sa pag-iikot pa lang dun sa Jericho, kung maisip natin, kailangan mo doon ng endurance, di ba? Magkano ka pa ng tipan, dadalhin mo pa yung kapan ng tipan, tapos iikot ka. Kung gano'ng kalawak yung Jericho, doon mo siya iikutin. So, kailangan doon ng endurance, which is, hindi sinamahan sila ng Lord doon sa mga bagay na yun. Hindi sila iniwan ng Lord sa mga bagay na yun. At di ba sa atin din sa buhay natin ngayon, na minsan sa ating mga buhay, naiisip natin na hindi natin kaya yung mga bagay na ito. Pero alam natin na kasama natin ng Lord saan man tayo pumunta. So dito sa 15 to 20, dito natin nakita na tinupad ng Lord yung promise niya, di ba? Yung sa first 1 na binigay ko na si Angel. Dito sa 15 to 20, dito natin nakita na tinupad ng Lord ang promise niya. At dito natin nakita na ang pangako ng Lord is, tiyak ang pangako ng Lord na, di ba nga, sinabi nung sa una pa lang kay Joshua, na sinabi niya na magpakatatag ka, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, doon lang sa mga bagay na sinabi ng Lord, na panghawa na mga bagay na yun, doon pa lang istiyak na talaga natin na hindi tayo iiwan ng Lord saan man tayo pumunta. So, dito din nakita natin yung kay Rahab, yung kaligtasan, yung pagtupad ng pinangako ng mga espiya kay Rahab, na sa pagsakop nila sa Jericho is hindi sila ililigtas sila dun sa pagsakop sa Jericho, which is natupad na. So, dun sa Hebrew 11:30, dagdag ko lang na verse, diba? By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. So, makikita natin na hindi yun sa kung ano yung sa pananampalataya ng mga ni Joshua at ng mga kasama ni Joshua ay nadibag yung Jericho, na alam naman natin na napakatibay nun. Pero alam naman natin na sa Lord is ang lahat ay imposible. So dito natin makita kung ano ang dun sa sa dulo na ng verse 20, doon natin makita kung ano ang kahihinat na ng mga taong ayaw puminala sa Lord. So di ba dun sa mga previous pa na binibigyan pa sila ng Lord ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa kanila. Pero ito na yung parang yung Lord na binigyan ko na kayo pero hindi pa rin kayo nagsisi. So, makikita natin na ito yung kahihinat ng mga ayaw puminala sa Lord, yung judgment na. At sa atin din ngayon, sa araw-araw binigyan pa tayo ng Lord ng pagkakataon na sa araw-araw na magsisi, na sa araw-araw isang biyaya sa Lord na tayo ay makapaglingkod at makapag-aral at makilala pa siya sa araw-araw. At isa itong biyaya na binibigay ng Lord sa atin na naway hindi natin dapat sayangin. So ayun. At dito, tinuturo sa atin dito na ang pagkakaroon ng faith and obedience sa Lord, na pagtitiwala sa plano niya, even when sa ating kaisipan, sa ating taong kaisipan is hindi natin kaya. Diba? Dun nga sa Jeremiah 29:11,
mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng ng pag-asa. So yun, di ba? Yung plano ng Lord is the best. Ang kailangan lang talaga natin is sumunod. So nakaplano na ang Lord sa ating mga buhay. Ang kailangan lang talaga natin is sumunod. So pag sumunod tayo, alam naman natin kung sumunod tayo sa Lord, alam natin ang kahilinat na nun. Pero pag hindi tayo sumunod sa Lord, kapahamakan yung kahilinat na nun. So yun. So yung faith and obedience, ito yung napakahalagang aspeto sa ating buhay na dapat makita sa ating pamumuhay bilang tayo ay niligtas na. So yun nga, di ba? Kung sinasabi mo, kung iniibig mo ako, tutuparin mo ang aking mga utos. So, doon pa lang na kung iniibig mo talaga lang, Lord, dapat nakikita sa iyo yung pagsunod, yung pananampalataya at pagsunod sa Lord. So, yun nga, sabi, parang may manaano nga ako sa isang pastor na narinig na do not follow with conditions. Dapat follow regardless kung ano man. Diba sa ating mga tao, minsan, hindi talaga na, yun, susunod ako sa Lord, pero ganito, which is, hindi na dapat sa atin. Sinabi ko kanina na makita sa atin. Follow without conditions, sabi nga ng Lord. So, sa ating mananampalataya, napakahalaga yung pag-obey sa Lord, yung pagharoon ng pananampalataya at pagsunod sa Lord. Dahil doon natin nakikita na yung promise niya sa atin, yung pangako niya sa atin ay tiyak talaga sa ating mga buhay. So, yun lang po, may karagdagan sa Sister Wendy. Yan po. Narinig po natin ang share ng kapatid na salita ng Lord, ang kanya pong binahagi. At ngayon po, ang rin po ay mayroong konting karagdagan sa dito sa Deuteronomy 34:9. Si Josue ay kuskus ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang kamay nito at sinunod niya ang mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ni Yahweh. Nagtagumpay sila dahil sinunod nila ang mga instruction na binigay ng Yahweh. Ganun din po ang ating mga paglilingkod. Kailangan natin na sumunod sa mga pinag-utos sa ating Panginoong Yesus upang tayo man po ay magtagumpay. Bagamat may takot po si Josue sa mga pinag-utos ni Yahweh, hindi siya iniwalayan ni Yahweh. Lagi niyang pinapalakas ang loob ni Josue. Sinabi niya, di ba doon na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Pagkatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot, mawala ng pag-asa. Sabi niya, ako si Yahweh ang iyong Diyos, sasayo sa ang man pumunta. Kaya nga po na tunay na ang mga salita po ng Panginoon ay nagpapalakas ng ating mga loob. Gaya ko rin po kanina na nung nakita ko po yung schedule na kami nga po ni Sister Virgilin ay magsishare din sa salita ng Lord. Parang kung sa sarili ko lamang po ay parang hindi ko kaya, ngunit ang salita ng Panginoon nagpapalakas po sa atin at patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Kaya nga po, salamat sa Lord sa oras kong ito na kami po ay binigyan din ng pagkakataon na makapagpahayag ng salita ng Lord. At salamat din sa Panginoon sa pagkatunay nga na hindi nagpapaya ang Lord sa bawat isa sa atin. Tulad po ng ginawa po doon sa mga ginawa pinagtagbirin ni Lord kay Josue na hindi siya pababayaan ni iwan man. Kaya nga po sa atin din, yun din po, lagi po natin isipin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa ating mga buhay. At ito lang po ang aming konting na-share sa inyo. Pasensya na po kayo at medyo may nararamdaman po ako sa aking katawan.
So, ayun po. Salamat po sa lahat ng ating mga viewers. Salamat po sa Lord sa gabing ito. Tayo po ay dadako na sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ayan po tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po Panginoon sa mga oras po ito. Salamat po sa pagsama po sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakataong Panginoon na binigay mo sa amin sa magandang kapanahonan, sa kabila po na kanina po ay walang signal at maulan Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ay patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa lahat-lahat ng kabutihan po sa amin. Maging sa aming mga pagkukulang Panginoon, patawarin po ako, patawarin mo po kami kung kami po inagpula at nagkasala. At sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy na buksan mo po ang aming puso at kaisipan upang patuloy na mahayag ang kabutihan mo po sa aming buhay. At patuloy ka nga po na magpakahayag sa aming mga buhay. Tulungan mo po kayo, Panginoon, na laging ang salita mo lamang ang patuloy namin sa pumuhay sa araw-araw. Lord, salamat ng marami sa bawat na nakarinig na aming mga binahagi, Panginoon. Salamat sa mga nakinig at nanood, Panginoon, ng programang ito. Patuloy nga po na ang mga salita po ay patuloy na maihayag sa bawat sulok ng daigdig na ito, Panginoon. Patuloy po ito, Panginoon, na buksan ang bawat puso ng mga nakikinig na patuloy na sila man po ay makarinig na yung mga salita. Lord, salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa mga oras pong ito. Sa iyo po ang pinakamataas na magpuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po. Tayo po ay dadako na sa shout out. Hello po kay Sister Janet Gomez Lego, kay Sister Jessie, kay Sister Jess Cabillar, kay Brother John Ropio, hello po kay Pastor J. Lumen, kay Sister Rica G. Bersabe, kay Sister Hazel, hello po, magandang gabi po, kay Pastor Ramirna, hello po, kay Brother Jeff, kay Sister Shirley, kay Sister Betchay Flores, kay Sister Jovel, kay Brother David, hello po sa lahat ng Po, Antipolo po, hello po, kumusta po kayo dyan? FOM Dolong Crusher, FOM Piuduran, FOM Tapel, FOM Balian. Salamat po sa mga nanood po sa amin, pasensya na po kayo. At salamat po sa lahat-lahat. Happy anniversary po sa Antipolo. Sana makapunta kami. Praise God, hallelujah. hello po kay Sister Wayne Partolan, kay Sister Karen, kay Sister Karen po. Kay Brother Jerry Pasqua, hello po. Happy birthday, Sister Weng and Brother Poy po pala. God bless po. Salamat po sa Diyos lang po pinakamataas na oras na sa salamat. Kaya salamat po kay Pastor Bong for assist. Yun po. Salamat po.